Last week, in-unbox natin itong Nubia Neo 5 5G. Isa sa pinakasulit na budget phone para sa presyo na under 10,000 pesos. Nasa 9,000 plus lang kasi to. And nandito yung panganay or sabihin natin na kuya niya, which is the Nubia Neo 5 Pro. And yung presyo nito ay medyo above lang ng konti, nasa 12,000 plus. And ngayon, unbox natin at tingnan natin kung ano yung mga bagay na makukuha natin dito na wala sa bunso, which is the Nubia Neo 5. Tara, pag-usapan natin. So ito yung itsura ng box niya. As you can see, meron silang collaboration with Delta Force. Yan. Nakalimutan ko pangalan ng character na to, pero nung nag-extreme gaming test kami, madalas namin siyang nakikita as brand new character, ganun. Anyway, pag natanggilan natin, ito yung itsura niya talaga. So ito yung parang box lang nila for the collaboration. Lagi namang may ganyan. And then, ito na yung pinaka-itsura nung box natin. Neo 5 Pro. Yan. The same lang din ang box nito nung in-unbox natin itong Neo 5 5G. So sa loob, makikita agad natin dito yung unit natin. And ito yung specification niya. So you can see. Ito yung mga pahapyaw na specification para magkaroon kayo ng idea kung ano yung makukuha natin dito sa Neo 5 Pro. Bale, meron tayo dito ang Unisoc T9100, 6nm chipset, 5G yan. Meron siya ditong vapor chamber cooling. Meron siyang 6,000 mAh battery capacity with 80 watts fast charging support na 45 lang dito pero mas mataas ang konti dahil nasa 6,050 itong isang to. And meron din siya ditong AMOLED display. Unlike dito sa bunso niyang kapatid na IPS LCD lang. Meron din tayo ditong 12GB RAM and 256GB of internal storage, which is a good setup. And I think meron din tong mga gaming features na nakita ko rin dito sa Nubia Neo 5 5G. Wala kasi akong idea at the moment kung ano yung overall na makikita natin dito. Pero mamaya pag-usapan natin yan. Tingnan muna natin nasa loob ng box. Next naman natin makikita is yung ating hard case. Yan, included na hard case. Same na same kay Red Magic. Gantong-ganda sila nagbibigay ng mga free case sila or included case sila. And then sa loob naman nito, makikita natin yung mga importante, which is yung mga paperworks natin, kagaya na lang ng warranty card. And then ilan pang paperworks kagaya nito. And then makikita natin na yung ating SIM ejector, mga panundot natin. Then next naman dyan is makikita natin dito yung ating charging cable and yung ating charging brick na 80 watts fast charging support. And yung style ng design nila dito, the same sa Red Magic actually. Ito yung cable natin, Type-C to Type-C na yan. Good. And yung ating charging brick na Type-C to Type-C din. Yun. And that's pretty much it. Yan lang naman yung laman ng box natin dito. Ngayon pag-usapan na natin yung unit. And 3, 2, 1. Okay. Nandito na tayo sa unit natin at ito yung itsura niya. Tingnan natin yung pinaka-look niya sa unang open. Boom. Kinis. And look at that. Red Magic to actually. Yung pinaka-design niya, the same sa Red Magic, 11 Air and 10 Air, yung kanilang minimalist matte back finish and glossy finish ng Red Magic. Ganun na ganun lang actually. And napansin ko rin na yung camera setup nila dito is talaga medyo manipis lang yung bump nila dito, which is actually goods yan dahil kapag gumamit tayo sa ating gaming position grip, makikita ninyo, hindi siya tumatama sa mismong bump. Makikita nyo yan? Hindi tumatama sa mismong camera. Look at that. I like the design, guys. And ang isa ko pa napansin sa design niya, meron siya ditong mata. Ito, ROG. May ROG nawala ng ROG sa gaming industry and I think hiniram muna nila yung design. Ganun yung dating. Ang problema naman sa mga matte finish kagaya nito, yan, pasmado, kitang-kita nyo naman. Ayan kapitin ng smudges. Pero take note, matte finish siya, hindi siya glossy, pero yun nga, kapitin pa rin. Yan, siguro cons ko lang sa kanya, nitpick ko lang dito sa device na to. But ganun man, in overall, feels Red Magic sa aking first impression kasi madami na ako na review na Red Magic phones at yun agad talaga yung unang-una kong masasabi nung nakita ko yung design nito and yung overall look niya, kung makikita ninyo. Yan, yung boxy shape, feel niya, yung design language niya, yung camera bump, and higit sa lahat, yung kanyang mga gaming features. Kagaya na lang netong ating shoulder trigger sensor as you can see right here. The shoulder trigger sensor natin, I don't know kung ano yung frequency niya, pero for sure, mabilis din yan, yung touch response niya, malalaman din natin. Anyway, open na muna natin at pag-usapan natin yung nasa loob at ano po yung mga pwede nating alamin sa phone na to. So, kakaboot up ko lang nung phone na to at ito yung overall na itsura ng UI niya. Yung overall na UI niya is just the same lang din talaga ng isang Red Magic phone or ng Red Magic OS kasi mula sa design, mula sa itsura ng settings niya, Red Magic siyang tingnan. And ang tawag nga pala nila sa operating system na to or sa kanyang OS is My OS 15. Pero halatang para siyang carbon copy ng Red Magic OS. And dahil nandito na rin tayo, pag-usapan na natin yung mga pwede nyong asahan sa phone na to. Unang-una yung chipset na ginamit sa kanya, this is the Unisoc T9100 chip. And meron siyang 2.7 na maximum
maximum clock speed as you can see here. So mas malakas siya unlike sa ginamit dito sa T9300. Sa tingin ko yung naming scheme nila pababa. So the more na mas mababa yung number, the more na mas malakas. Sa tingin ko lang naman. And pagdating naman sa screen resolution, naka 1080p na rin tayo as you can see here. And yung kanyang battery, just I said kanina, is nasa 6,000 mAh. And ang kagandahan dito, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, meron tayo ditong mata, meron tayo ditong eye symbol or yung kanilang eagle eye design na tinatawag. Pwede natin siyang i-customize kung anong color yung gusto ninyo na mag-project sa kanya. So makikita natin yan dito sa kanyang light strip settings. Ayan, as you can see, papapagana natin siya. For example, gagawin natin siya na flashing mode. Yan. And yan, pwede natin baguhin yung light projection niya. Pero unlike sa ibang mga phones na testing ko, gaya na dito sa Nuvia Neo 5 5G, hindi ko nakikita meron tayong option na pwedeng baguhin yung color na pinoproject ng light. More on light projection lang yung pwede natin baguhin sa kanya dito. Pero ang kagandahan naman dyan, interactive light pa rin to at the end of the day. So gagana siya sa alarm clock, charging, incoming calls, and mga notifications. And as you can see, maganda naman siyang tingnan, to be honest. So at the end of the day, pag tinignan ko yung dalawang phone na to, masasabi ko na may pagka-worth it din naman yung idadagdag dating pera sa Nuvia Neo 5 Pro kaysa dito sa Nuvia Neo 5 5G. Kasi ito, 5G siya, 5G din naman to, hindi sila nagkakalayo halos ang performance in terms of paper sa chipset, pero naka-AMOLED display na yung Pro, unlike dito na IPS lang. Pero mas malaki naman yung battery nito, pero 50 mAh lang. Ito naman, merong mas mataas na charging speed. And yeah, I don't know kung better ba yung cooling na ginamit dito, pero sa tingin ko, the same lang naman. So in overall, kung ano man yung bilhin nyo sa dalawang phone na to, parehas silang okay para sa akin. Pero kung medyo limited talaga yung budget ninyo, mas mararecommend ko ang Nuvia Neo 5. And ilalike ko na lang siguro yung link nilang dalawa dyan sa description down below. Same na sulit na phone. Kung ano man yung bilhin ninyo, walang magiging problema. Anyway, kita-kita tayo sa full review. Just I said, quick unboxing lang to. Yun lang. Kita tayo sa PTT. Peace.